Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon. Oh, speaking of Moon. Sun, Moon at Rising Sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. So, ayusin ko lang sandali para presentable. So, pwede na yan. Oh. Magaganda naman yung cards. Kaya lang itong medyo alanganin. Pero since itong The Moon ay napapalibutan ng magandang cards, ito ay Temperance at 6 of Cups, edi yung energy nila ay matatabunan ng yung negativity nito matatabunan ng dalawang magandang cards. So, hihina yung negativity niya. More like mag-a-align yung energy niya dito sa dalawang to. Pero ang bida natin ay babae. Babaeng may asawa o may boyfriend. Pero hindi siya kasal. Wala ring anak. Pwede rin naman to sa lalaki kung introvert siya. Okay? Ngayon, kung babae, whether introvert o extrovert siya, basta siya bida dito. Kung lalaki, yun nga, introvert, hindi kasama yung masculine. Masculine. Kung lalaki, hindi kasama extrovert, introvert lang. Kasi feminine energy to Maganda naman. Winaway na. May ano dito, balance. Balance ang relasyon. May understanding. Okay? Ngayon, may damon tayo. So, since napapalibutan nga siya ng magagandang cards, edi magmumukha na yung inspiration. Inspired siya. Ano pa ba? Kapag damon na magandang meaning. Inspired, motivated, o parang ano siya naniniwala sa magic, something magical ay pwedeng mangyari. Ngayon, dito sa 6 of Cups natin, maganda rin namang card yan in a way na may 6 of Cups. May kindness. Ito, peace. O, di ba? Ang ganda. May kindness, may peace. Sa relasyon, may generosity, pinapalaga ng relasyon dahil sa mga magagandang alaala. May healing in general. So, dahil maganda siya, mag-end na tayo dyan sa ganyang kwento. So, kung dito tumama sa inyo itong description na sinabi ko, di baka tumama yan sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo. So, dun muna tayo sa partner. Partner na Capricorn. Na okay ang relasyon sa buong 2 weeks.
Yung partner niya. Virgo. Gemini. Sagittarius. Kung sakaling di tumama sa inyo, edi, dun nga tatama to sa kakilala nyo. O idol. Pwede rin naman sa idol. Na mababalitaan nyo na lang, ganito pala yung nangyayari sa buhay nila. Sagittarius, Capricorn, kapwa nyo Capricorn. Aquarius. Itong isa pang clue. Same instruction. Kung di tumama sa inyo, edi baka tumama yung clue natin sa person nyo, kakilala, o idol. So, kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Oh, markings. Eh, pag ganyan may markings, parang tattoo na rin siya. May marka sa mukha niya na madali mong ma-identify kapag nasa malayo siya o kapag napapalibutan siya ng maraming tao. May marking eh. So, dyan papasok yung tattoo, scar, ano ba? Mole, birthmark. Ayan, literal na marking, di ba? May mark sa mukha niya. Na siya lang yung meron nun. Pwede rin yung mga hikaw. Kasi hindi naman uso yan eh. Di ba? So, anything na hindi common. So, hikaw, mga hikaw. O, kakaiba yung makeup. Masyadong dark. Parang goth. Eto, blue eyes. So, kung dito, foreigner, di baka mahilig sa contact lens na blue. Eto, square face. So, ayan, ganyan yung shape ng mukha. Square. At ang huli, brown. Oh, ito blue. Ito, brown eyes naman. So, again, same instruction. Kundi yan literal na ganyan mata, di contact lens. So, haba pa yung oras. Punta naman tayo dito sa susunod na senaryo. Magkaiba na sila. Okay? Na senaryo. May chance pa rin naman na magdugtong. Sasabihin ko na lang kapag nagdugtong. Pero madalas hindi eh. Hindi nagdurugtong. Oh. Hindi nagdurugtong. Moon pala to, no? Ito star. So again, madalas hindi nagdurugtong ng kwento. Oh. Mulit to. Mulit yung 6 of Cups natin. Di dugtong yan. Karugtong yan. Di ba ito 6 of Cups to eh. Kasi ito ulit. So magkarugtong. So same ang bida. Babae, di ba? O lalaking introvert na may jowa. Okay? Pero walang anak. Hindi kasal. Oh. Ano to? Baliktad yung desktop. Baliktad din to. Ito pa naman yung mga magagandang cards na pwede nating sabihin na pwedeng happiness. Pero bumaliktad. Bumaliktad sila. Pero maganda pa rin yung dulo. Buti na lang kaysa ito yung nandito at ito yung nandito. Eh okay lang, i-rumble-rumble natin yan. Basta maganda yung dulo. Tingin ko maganda naman love life niya. Ang downside ay career. Doon walang harmony. Kumbaga, doon sa relasyon may harmonious connection. Pagdating doon sa workplace, wala. Disappointed siya doon sa mga kasama niya sa workplace o kung saan man siya nagtatrabaho o sa lugar na nandun yung hobby niya. So ngayon, baliktad yung 9 of Cups. So probably, ito yung kinaiinisan niya sa mga ka-workmate niya o tao sa paligid niya kung saan dun niya ginagawa yung hobby niya. Tingin niya selfish sila o greedy, materialistic.
prone sa mistakes, imperfections. Na para bang parang nagiging nostalgic siya dito in a way na naalala niya yung nakaraan na maganda. Kasi sa present, di siya nga masaya. Disappointed siya dito. O, puno siya ng duda, kutob, na may ginagawang anomalya tong mga to. Sa kanya, parang feeling niya hindi niya mapagkakatiwalaan tong mga tao sa paligid niya. Na ka-workmate o dun sa lugar na nandun yung hobby niya. So, ganun Parang namimiss niya yung panahon na masaya siya. Kasi, sabi ko nga, either present na to o mangyayari pa lang. Pero ang dating kasi, darating tong disappointment. Kaya siya magre-reflect sa past niya. Pero ang apektado lang ay career. Hindi naman kasama yung love life. But anyways, punta tayo dito sa susunod na deck. So, dahil bago na yung deck, ulit, hindi magkarugtong. Pero may chance pa rin. Pero madalas nga, hindi magkarugtong. Sasabihin ko na lang kung magdurugtong tulad dito. Sweet card. Ano nga ba itong sweet card na to? Ay! Nag-aaway So, dahil nag-away, whether nangyayari pa lang to o mangyayari pa lang, ang probable cause ng misunderstanding, miscommunication, o arguments ay regarding good news. So, paano yun? Paano yung good news? Inggit na to. Magmumukha ng inggit kasi may magandang mangyayari sa buhay ng iba sa inyo. Na para bang mainggit yung iba sa paligid niya. Pwede rin na, halimbawa, may iba sa inyo na may nakaaway. Okay? At ang nakaaway ay pwedeng friend o jowa. Ngayon, mukhang nagkaayos sila. Magkakaayos pa lang. Na para pag disagree. May disagree na magkaayos pa tong magkaibigan o maglover. May someone na disagree. Ayaw na pag-ayusin silang dalawa. Pwede rin gano'n. Na para bang sisisihin pa nung taong to yung isa na, bakit nakipag-ayos ka pa? Ganyan. Toxic yung taong yan. O sabihin nating sinabi niya na nagbabalik yung tao nga para makipag-ayos. Tapos, ayaw nga nito. Yung taong to, pwedeng magulang, kapatid. O ewan ko kung sino to. Friend na against sa reconciliation.
Visit. Oh, ang Diyos ko po. Ano yun? Bisita, tas nagalit. Weird. Ang weird nung combination. Ganito. Halimbawa, may pupuntahan yung iba sa inyo. Ayaw naman nung isa dun sa pupuntahan. Kaya galit. O sabihin natin may pupuntahan, hindi natuloy. Kaya nagalit. Kasi may bibisitahin eh. Yun lang naman yung pwede mong maisip. Diba? May bibisitahin kayo o pupuntahan. Ayaw niya. Or, nakaplano na yung pagbisita o pag-travel. Tapos biglang di natuloy kaya nagalit. Ngayon, may mga tao dito sa paligid, no? So, pwedeng isa kayo dyan. Ngayon, ang dating, may makakasalamuha kayo. Ngayon, kaaway pala nitong kasama nyo o kakilala. Na para bang magagalit sa iba sa inyo na bakit nakikipag-close kayo sa kaaway niya. Pwedeng gano'n. Kaya magagalit siya sa iba sa inyo. Kasi nga, feeling niya traitor kayo. Dahil kinakausap niyo yung kaaway niya. Ganyan. Yun yung ibang case. Wala nang maisip. A lot of money. Thought. Ay. So, thought. Nag-iisip yung iba sa inyo kung paano magkakaroon ng maraming pera. O, di ba? Thought. A lot of money. A lot of money. O, pwede rin to ay may kinalaman sa anything na pagdidesisyon. Pag-iisip. Again, tungkol sa pera. So, probably, nag-iisip mangutang, o nag-iisip magpautang, o nag-iisip mag-save ng pera, o nag-iisip ng cash advance, ano pa ba? O new job, o sideline, kung paano magkakaroon ng extra income. O nag-iisip tungkol sa pension. Money. Inheritance ba rin to? Paano aayusin yung inheritance? Nag-iisip. O kung di man ganun nga, tungkol sa money ay pwedeng career, business, inheritance, pension. Mayroon ba yun eh? Ano nga ba yun? Lumabang ko eh. Insurance. Yan. Insurance, investment. Yun. Basta parang pera yung pinag-iisipan dito. Desisyon tungkol sa pera.
O dun nga sa maraming sinabi ko. Mhm. Ngayon, dito tayo sa huli. Ito na yung huling deck. Ano pang masasabi nito? Kukuha ko dito ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Babasahin ko na lang kasi madali lang naman itong intindihin. General advice na to sa loob ng 2 weeks. Love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. So, ito yung sinasabi ko kanina dun sa ano. Yung mga may naiinggit. O yung possible kaaway. Ito. Ito, saka to. Saka dun sa career, di ba? Ito. Itong part na to. Nasabi ko dismayado yung iba sa inyo. O madidismaya pa lang kasi wala silang tiwala doon sa mga ka-workmate nila o feeling nila ano nga ba yun? Sinabi ko. Selfish, greedy, materialistic, prone sa mistakes, imperfections. So, ito ay probably dun sa mga nasa paligid niya na toxic. Bully, mga bully. Ito, simplicity. Put your energy into the basics and let go of excess. At ang huli, practice. The best way to be good at skill is to practice, practice, practice until you get it right. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.